ang dami yung strategies na nakuha. Very good. Ngayon, ika-categorize lang natin siya based kung anong strategy siya mag-fall. Kapag ang strategy nyo is improvement ng technology, related to technology, ilalagay nyo siya sa category ng technology. Kapag ang related to marketing, which is product promotion, intensive under marketing. Kapag related to management, ngayon nag-add kayo ng tao. Automatic mag-add kayo ng tables and chairs, seating capacity, automatic mag-add kayo ng manpower. But, sabi nyo nga, hindi naman regular. So, may option kayo ng on-call. On-call muna. Okay? May option din kayo, may mag-hire ba kayo ng OJT. So, bahala kayo. Pero, ang hindi dapat nawawala dyan is training of our employees. Ang employees training ay regular. So, every year 1, year 2, year 3, year 4, magre-reflect ang training ng employees dyan. Paano siya maiiba? Sa topic ng training, sa focus. Anong gusto yung i-focus sa year 1 sa training employee nyo? Customer service ba? Sa year 2, ano nang gusto mong i-focus? Sa year 3. Ha? So, iba-ibang taon, iba-ibang content ng training nila. Hindi siya pwede, ma'am, na sa isang session is may 3 part of training, which is the first part is yung customer service. The second... Pwede, sasakupin mo siya. Oo, ma'am, para... Okay. Sa susunod, anong i-improve niya doon? Bali, ano na yun, ma'am? Yun yung training with performance. Pwede ba ganon? Kayong bahala. Okay. Ang ibig sabihin lang noon, pag year 1 to year 5, dapat nag-i-improve sila. Kaya nga meron tayong target dito na increasing yung target output natin. Tingnan nyo ha. Nung sinabi ko sa inyo na merong strategy na kaya siyang i-implement ng 3 months to 6 months lang. Ipasok nila sa year 1 yan. Lalo't kaya ng resources. Walang masyadong kailangan. Pero mapapansin nyo, 10% increase or 10K viewers. Pagdating nyo sa year 2, syempre dapat tataas. Okay? So meaning, ayan na, under management, ito yung physical resources. Dito papasok yung ginagawa ninyong improvement. Kasi hindi po yung pakakayanin yan in year 1. Diba? So initial, lagay nyo improvement of facilities lang. Unti-unti lang. Sasabihin nyo, konting excess fan yung idadagdag muna para medyo mahangin. Isa-isa lang. Diba? Pa-isa-isa lang. Dito nyo ilalagay. Pero yung the whole plan nyo for improvement, na-start na kayo, planning stage pa lang. Diba, pinaplano pa lang natin, ano kayo pwede maganda? Tapos, ano dito ang uunahin natin sa year 1? Okay? Pag sa CSR, may CSR ba sila? Wala. Wala pa. Wala. Kasi bago pa lang. Ngayon, gusto nyo bang mag-implement na ng CSR ng year 1? Siyempre, ang year 1 natin, focus muna tayo sa pagpapalaki ng sales natin. Diba? So, it's up to you kung kailan nyo gustong i-implement ang CSR. Year 3, year 4, year 5, hanggat kaya ng finances. Kasi palabas si CSR eh. Gagamitin mo lang siya sa marketing, pero still, ang katotohanan, maglalabas kayo. Remember, ang CSR ay content. May pwedeng mag-donate kayo, pwedeng magpa-party kayo, whatsoever. Kayo mag-isip kung paano. Pero focus on one program muna. Okay? So, it's up to kung kailan nyo ilalagay. Sige, initial year 1, planning lang muna. Pagdating kay year 2, di ba na-implement natin yung madadali? So, hindi siya titigil. Continuous implement, monitoring lang ang ilalagay ninyo. Pagdating dito naman sa bandang baba, ibang topic naman dapat ng training nyo. Okay? Remember, nag-i-increase ang viewers nyo, nag-i-increase ang sales nyo. Ang manpower nyo ba? May chance na lumaki. Kailangan nyo na support na. So, baka hindi na kailangan ng on-call. Regular. Kailangan nyo na ng regular. Tingnan nyo ngayon yun. Okay? Baka by year 2, kailangan nyo na mag-add ng isang regular schedule ng employee.
Okay? CSR, planning conceptualization muna. Yan. Pag year 3, ayan na. Basta lagi nag-i-increase yung target output natin tsaka objectives natin. Continuous lang. Kasi di ba, re-review natin, ano yung improvement, pero andun pa rin yung program. Okay? Ngayon, menu. Saan papalo si menu? Product dev. Kay marketing. Kasi yan ang product dev. Ngayon, dito siya sa letter C. Magdagdag kayo. Okay? Tapos mag-hire na kayo kasi sabi nyo, baka ang laki na ng sales natin eh. Mag-sacrifice yung services. Not only sa dining, pati sa kitchen. Sumasabay na, di ba? Pero ang tanong, kasya ba sila sa kitchen pag nagdagdag ka? That's why doon sa recommendation kailangan magdagdag. Kaya unti-unti ka nang tumitibag ngayon. Kasi may pantibag, may pantibag May na. pantibag ka na, nakaipon ka na. Okay? Pero unti-unti mo nang in-improve yung ventilation, yung walling. Depende sa inyo. Dito nyo ngayon. Saan nyo ilalagay yon yung detail na walling muna ako, ventilation muna ako, solar muna ako. Dito yun. Sa activity. In general improvement, activity. Lalagay nyo siya. Naalala nyo yung action plan nyo? Dito nyo kasi ilalagay yun, no? Sa activities. Yun yung action. Physical resource. Year 1. So, year 1. Hindi nga. Di ba sa year 1, wala ka pang nilagay eh. So pagdating ng year 3, gusto mo na magsimula ng construction mo. So yung activities mo sa construction, i-detalye mo na. Excuse me. Dito, mag-detail ka na. Kunyari, ang ano na, ang gagawin mo unang step. Sabihin mo, phase 1 muna ng planning. Yung unang building muna. Ang lalagyan mo ng ceiling. Okay? Kasi same pa lang ang seating capacity niyan, di ba? Nagdagdag lang kayo ng 2 yata. Pero medyo niliwagan yung unang-unti ang kitchen na. Okay? Ito yung implementation niya kung paano in a smaller scale or by phasing. Clear tayo? Hanggang sa year 5 lang. Okay, but alam ko hindi siya matatapos hanggang year 5 dun sa extension na yan. Ngayon, pwede niyong i-reflect, tapusin siya ng year 5. At, di ba, ano fund sources natin? Anong ways to fund source tayo? Mangutang sa bangko. No. Mangutang Ay, Dividends. Dividend. Di ba, ganun yung sa Strama, naalala nyo? Paano natin ma-sustain? May mga, sabi ko nga, may mga business owner na pataas ang risk. Uutang sa bangko yan para mabilis ang, ano, diba? Maghahanap ng bagong partner. Excuse me. Ano ba yun? Na to support the capital. Nasa sa inyo. Kung gaano kalakas ang loob nyo pagdating sa